nakakasad ito, alam mo kung bakit? Ang ibig sabihin, ganun kakapal yung mukha. Ganun kataas yung ano natin, yung impunity. Na wala lang, walang titingin yan, walang sinabi yung magkaano na yan. Kaya kahit na itret ng paulit-ulit, talagang i-express ko pa rin. Sobrang busit ako dahil ang kakapal ng mukha niyang manggawa ng ganyan. Nang iinsulto kayo ng auditors. Totoo. For me, it's a pattern of behavior kay VP Sara. Dito nakaka-insulto dahil imagine mo magsasubmit ka ng mga ganyang klaseng vouchers to justify how you spent government money. Walang mindfulness in terms of the dates na mali-mali na dapat 2022. Tapos ilalagay mo na lang last quarter, lalagay mo pa calendar of 2022. Tapos 2022 nililiquidate mo, yung year is 2023. Parang walang pake. And it's also supported by her behavior. Na, di ba mag-hire siya ng assassin na 5,000 pesos? Even if she's... sana kita ng team song nung walang pake Diba? Ini-impeach siya. And then impunity, she doesn't care. She can say what she wants because she thinks she can get away with it. Dahil vice presidential brat siya. Diba? Balansehin natin, Prof, kasi sasabihin na naman, napadalan tayo ng malita ni di ba? Balansehin natin. Ganun din naman yung nagbigay sa kanya, di ba? Sinasabi na nga natin noon na hindi dapat bigyan, walang particular release for ang OVP, di ba? Pero binigyan pa rin, di ba? At kaya nagkaganyan dahil sila'y nag-away. Siguro ang punto natin dito ay hindi tayo BBM, hindi tayo pro Sara, Ang tinitingnan natin ay saan dapat lumugar ang mamamayan. Kung nakita natin na kung hindi sila nag-away, hindi natin matikinig ito. Although tuloy ang audit niyan, Kung hindi mag-away yung bagong halal at yung natalo, saka lang babasahin ng audit report, napakalaki ng problema natin. Wala talaga tayong pagpapahalaga sa tinatawag nating pananagutan ng ating mga lingkod bayan sa paggamit ng pera ng bayan. Yun yung sad. So, technically, hindi pa nga tapos yung COA procedure. Kasi yun ang sinasabi nila So, since meron pa silang recourse sa Supreme Court, does that affect the importance or the impact of the COA findings? Ayaw kong sagitin yan, kasi legal na to. Pero ang tanong ko, Atty. Dan, kung halimbawang ginastos mo sa 2023 pero allocation mo 2022, paano ba natin ito ipepasa? Di ba sabi ko nga, ang pagkaintindi ko, although hindi po ako abogado, at ayaw kong ma-call out ng isang senador na abogadong napakahusay, taga-UP rin, na baka sabihin, hindi ko naman alam yung batas. Pero ang tanong ko, kung ang certiorari, ang na lang ay yung abuse of discretion ng auditor, paano natin i-fault yung auditor? Kung halimbawa yung expenditure na para sa 2022 na last quarter ay according to the acknowledgement receipt ay ginastos natin for 2023. Kung ayaw natin puntahan ito, isa na lang ang ipupunto ko, yung certification ng SDO. The certification of the SDO somehow goes like this, I use the entire funds, ganyan, for confidential expenses, And yet in the hearing, nakita natin yon. Nagsabi si Gina Acosta na hindi ko po alam kasi binigay ko po kay Colonel Chica. So, mukhang ano ba tawag doon, Atty. Dan? Parang naano yung kanyang certification, di ba? Ito yung strength ng liquidation nila supposedly, di ba? At yung certification na yon ay meron ding pirma ang Vice President o ang head ng DepEd sa ibaba, di ba? So, ito yung palagay ko ay hindi man ako abogado ay pwede kong tayuan na napakahirap para masabi natin na mababaliktad pa ito. Siguro it's a matter of time. Yun ang tingin ko. Pero when it comes to ayaw nating i-preempt. Pero yun ang tingin ko. Medyo mahirap baliktaran on the basis of the certification. Kung kaya nga, pag tiningnan natin yung disallowance, kailangan bigger pa yung disallowance kasi meron tayong tinatawag na continuing development. Habang ino-audit ng COA, habang pinas-audit nila yung may hearing sa House at doon ipinakita yung certification and then yung statement ng SDO, di ba? So on the basis of that, pwede siyang gamitin as audit evidence. Kasi yan naman ang ating ebidensya Kumukuha tayo ng audit evidence not only on the basis of the documents that we have reviewed supporting the transaction, we also gather documents from primary and secondary sources. So yung sworn statement sa isang public hearing, I believe they can be used by the auditor. Thank you.
Prof. At Shelo? saka, Tita Heidi, parang ang nangyari naman dito, walang ibang kung dapat sisihin dito kung hindi yung opisina ni VP Sara at si VP Sara. Kasi siya ang naglagay sa sarili niya dito sa napakahirap na naratibo kung ano i-justify yung paggastos na ng confidential fund na naging illegal dahil malinaw na hindi siya sumunod dun sa memorandum na nag-provide ng rule kung paano gastusin ng confidential fund. As you said, hindi mo na pwedeng baguhin yung naratibo na yun kasi isa lang naman dapat talagang kwento sa paggastos ng pera ng bayan, diba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng pabago-bagong naratibo na mag-fit para lang justify mo yung pera ng bayan. Kaya nga dapat nauuna yung plan at consistent yung Tawag dyan, programs palusot. dito sa plan at paggastos. Dito obvious na nagpapalusot. So, even if, for me, pumunta to sa Supreme Court, I mean, multiple observations na to, Parang tayo several hindi abogado. opportunities. Diba? Several opportunities na hindi mo kailangan maging abogado to see that there's Wow. really Totoo. something very, very Pero isa wrong na lang hirit with ko. the Gusto ko way makinig yung opinion ni ginastos. Atty. Diba? Dan. Pero isa na Oh. lang hirit ko. Prof. Gusto ko makinig yung opinion ni Atty. Dan. Paano ito maglalaro sa petition for certiorari considering yung mga nilay down ko na ano. Oo. Kung ganito nakita Hindi, natin yun na. dokumento and then sworn affidavit din na ginamit dun sa ano. Kung certiorari Mahirap, nga, ano? abuse of discretion yan. And kung meron kang solid na Oo. basis dun sa decision mo, unlikely. Nakita naman natin Unlikely ano, yan. napaka-calm at napaka-objective ng auditor, ano? Kaya nga, Oo. pasalamat tayo. Ako yung doon. Sa akin nga, yung final is not needed eh. 'Di ba kasi matagal yan to. Oo. Dumating yan sa Supreme Court, it takes years. Pero ang point is, Ito. for purposes of impeachment, 'di ba? Hindi naman kailangan conviction by final judgment or 'di ba? Ang point is, ang weight ng evidence natin will now show na merong mga illegal na practices or the fact na hindi proper yung pag-spend doon sa Ito. confidential funds. That Saka would be ang enough for me. Ang tingin ko yung propriety and validity ng expenses within the ng Commission on Audit. Kasi kami yung merong ng promulgation of laws, rules, and regulations on audit. And itong joint circular na ginamit bilang batayan ng mga tama o hindi tamang paggamit ay inisyu ng Commission on Audit. Yun. At saka yun nga, yung professional judgment ng mga auditors. But magbabow down tayo siyempre dahil hindi naman ako abogado at kaunti lang ang aking alam. Mapuwera dun sa mga karanasan at sa nabanggit. Pero magandang malaking tulong din. Marami rin akong natutunan sa inyo. Maraming salamat at maganda rin na pinag-uusapan ito para mas marami ang makarinig, sana, mas marami ang makaalam na hindi lang tayo basta na nagsasalita dahil hindi natin siya type o dahil natalo ako sa eleksyon at gusto kong tumakbo ulit kaya ako ay nagsasalita. Malayong malayo ho. Kahit matalo, manalo, hindi manalo, magsasalita at gagawin ang tama. Yan. Okay, thank you Tita Heidi. Makakconclude nyo lang na ganyan yan kasi kayong dalawa ni Shelo nag-uusap eh. Kung hindi siya improper and illegal, the only alternate explanation is that she's so incompetent na sa ilang taon niyan gumagamit ng confidential fund. Hanggang ngayon hindi niya alam kung ano ba ang purpose, intent, ano ang proper use ng confidential fund, di ba? Hello. Natatawa ako, ayoko magamit ng salitang incompetent. Hindi ako graduate ng UP. Alam mo naman, graduate lang ako ng mababang paaralan ng Tayabas, Quezon. Hindi, incompetent yan. Ang sa akin ay lang, sinabi nating irregular kasi it doesn't comply with the laws. Illegal din, di ba? It doesn't comply. And then, dahil hindi nagtutugma yung supporting documents. Kulang. At saka yun nga, documents tell a story. Document tell a story, di ba? So, ang sabi natin dito ay hindi natin nabuo yung kwento. Ang biro namin kung walang dokumento, walang transaksyon. Yun ang biro namin.